beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandakaw na mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na naman, Diyos ko. Etong si etong si dating Pangulong Duterte, tinawag na KSP. I will kill you. Kulang na nga ba sa pansin nito dating Pangulo na ngayon ay ngawa ng ngawa? Eto na nga ngayon mga boss, dito sa usaping ng agawan ng teritoryo dito sa WPS, West Philippine Sea, sa wakas, nagsalita ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Kaya lang alam nyo mga boss, mukhang mukhang marami ng talagang inis, no? Inis dito kay dating Pangulong Duterte sa mga, alam niyo mga sinasabi niya na, teka muna. Teka muna. Ba't nasabi niya yun? Bakit sinasabi mo ngayon yan? Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Mga ganun no? Teka, panoorin nga muna natin. Game. Panoorin natin. Bakit? Ating Pangulo Rodrigo Duterte laban sa China. Too late the hero daw. Yan. Yan po ang sinabi ni Attorney J. Batong Bakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, matapos sabihin ni Duterte na hindi siya nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi pa ng dating Pangulo na tutol din siya sa bagong mapa ng China na may 10-dash line at dapat ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Batong Bakal, kung babalikan ang mga naunang pahayag ni dating Pangulo Duterte, ay taliwas ito sa kanyang mga sinasabi ngayon at kulang sa pansin ang dating Pangulo. Too late the hero naman. Too late the hero naman. Kung kailan lahat na ng iba nauna na, lang siya nasalita. I mean, nung siya yung nangunguna, dapat yun ang sinasabi niya. Hindi itong ngayong parang kulang na sa pansin. I mean, hindi na... Nisberan Ay, ganun ba? KSP daw pare. Ang tinig po ni Attorney J. Batong Bakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Tontuwa ako doon sa, di ba? Tontuwa ako doon sa, oo nga naman, bakit ngayon ka lang nagsasalita, digong, ng ganyan. Masyado ka ng late. Oo, dapat noon pa. Dati kang Pangulo, dapat nga, nangunguna ka dyan ngayon, paano ngayon yan? Diba, napopulaan ka at napapansin. Ang alam mo kasi hindi ka napapansin ng mga tao sa mga pinagsasabi mo. Sasabihin mo yung ngayon, diba? Iba, susunod, iba na naman. Kaya sinasabi nga ni, Mr. Batong Bakal, taliwas yung mga sinasabi mo noon at saka ngayon. At ang pa rito, nakakatawa at pinagtatawanan ka ng mga tao, etong masyado ng late na sasabi na kailangan ipagtanggol yung atin. Diyos ko, late na ho yan. Late na. Diba? Wala na, marami na nauna. Nainggit ka kay Bongbong Diba, no? Si Bongbong, kita nyo naman, talaga namang hinahanga ng maraming Pilipino ngayon dahil sa pagtatanggol niya sa teritoryo natin, hindi tulad po ninyo. Hindi ho namin narinig na ipagtanggol ninyo yung ating teritoryo mula nung naupo kayo. Nung eleksyon, naalala namin yung mag-jet ski kayo. Pero mula nung pagkatapos nun, wala na. Di ba? Ngayon, kita nyo, mainit ang mga ulo at talagang ang mga kapwa natin Pilipino ay ayaw din pumayag na basta-basta na lang angkinin ang teritoryo natin. Di ba? Kayo, ano masasabi nyo dito kay dating Pangulong Duterte sa mga kanyang mga pinapahayag? Mukhang lang, baka ulyanin na ito. Dapat ito sa mga sa mga naniniwala rito, baka naman pagsabihan nyo na teka muna, bakit ganyan na ngayon yung mga binibigkas mo? Hindi ba't ikaw ay di ba? Galing ng China.
O na wala man lang pahintulot ng Pangulong Bongbong Marcos din. Sabagay, wala namang 'di ba? Wala namang dapat ihingi ng pahintulot. Kay Pangulong Bongbong Marcos dahil pribadong tao na ito si si dating Pangulong Duterte, kaya lang may mali siya yan. Dati kang Pangulo, na alam naman nating lahat na nagkakagulo, dahil dyan sa issue nga dyan, sa mga teritoryo na inaangkin ng China, ikaw ay nando doon, kasama ang mga alagad mo. Ano nga ba pinag-usapan nila? Hindi naman sinabi, hindi naman nilahad kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano pinag-usapan nila. Basta na lang pumunta siya doon, nakipag-meeting, kamustahan daw bilang magkaibigan. Magkaibigan pala kayo. Di ba? Ngayon, masyado ka na daw late. At pinagtatawanan ka na lang. Nakakatawa naman talaga. Di ba? Nakakatawa. Sobrang nakakatawa talaga. Ulitin nga natin. Panoorin nyo nga ulit. Mayang ni dating Pangulo Rodrigo Duterte laban sa China. Too late the hero daw. Yan. Yan po ang sinabi ni Attorney J. Batong Bacal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, matapos sabihin ni Duterte na hindi siya nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi pa ng dating Pangulo na tutol din siya sa bagong mapa ng China na may 10-dash line at dapat ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Batong Bacal, kung babalikan ang mga naunang pahayag ni dating Pangulo Duterte, ay taliwas ito sa kanyang mga sinasabi ngayon at tila kulang sa pansin ang dating Pangulo. Too late the hero naman. Too late the hero Diba? naman. Kung kailan lahat ng iba nauna na, saka lang siya sasalita. Nung siya yung nangunguna, dapat yun ang sinasabi niya. Hindi itong ngayong parang kulang na sa pansin. Nisbiran Ay, ganun ba? KSP daw pare. Ang tinig po ni Attorney J. Batong Bacal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Ayan, napanood nyo. Kayo na bahalang umusga. Ano masasabi nyo? Diba? Ano nga naman? Totoo naman Ako totoo naman yung mga sinasabi nila. Kung kailang wala na. Sobrang late ka na. Marami na mga nagsabi niyan. Nakatira pa ba sa Pilipinas? Ganyan ganyan yung mga banat ng mga basher na mga taga-sunod nito. Asan ka ba nakatira? Hindi ka ba sa Pilipinas nakatira? Ang balik natin yung tanong. Si Digong ba sa Pilipinas pa nakatira? Alam niya ba na sa Pilipinas pa siya nakatira o nakakalimutan niya na? Hindi niya alam yung nangyayari. Tingnan mo tuloy. Diba? Di pinagtatawa na siya ng mga tao. Nakakahiya na. Sobrang nakakahiya na itong itong tatay nyo at lolo nyo. Anyway, mga boss, kayo naman din ang matatalino rin naman kayo. Marunong din naman kayong umunawa. Di bahala na kayong umunawa. Sa mga patuloy na nakikinig, nanonood dito sa channel na to, ano ang masasabi nyo dito? Muli, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. KSP daw Our beloved Boss Mike Cervera.